Praise the Lord. Please open your Bible. Dito po sa church natin dito po ay bawat isa ay kailangan merong Bible. Nakakalungkot yun kung ikaw ay anak ng Diyos, may cellphone ka pero wala kang Bible. Wala naman pong masama na ang Bible mo ay nasa cellphone. Pero pagpunta mo sa church, dapat yung hard copy ng Bible. Kasi pagka cellphone mo ang binuksan mo, mamaya iba ang lumabas. Mawawala ka sa focus ng salita ng Diyos. Unless friend kayo. Kaya dapat ay Bible po, hard copy ng Bible. Sa labas, pwede na kung talaga nagbabasa ka ng Bible. Kaya I encourage everybody, every family and every member of the family must have their own Bible. Opo, mas maganda po, bata pa ay na-train na natin sila sa salita ng Diyos. Mga kapatid, yung grade 1 na yun, they'll be the hope of the next generation. Ang henerasyon natin, mga kapatid, ngayon ay iba-iba na. Ang laking kaibahan ng panahon natin, para sabihin ko sa inyo. Kaya kailangan nila ang Diyos. Amen? Open your Bible, please, in the book of Luke chapter 7. Luke chapter 7. And Luke chapter 7 from verse 36 hanggang 50. Mahaba-haba po ito, pero maikli lang ang mensahe. By 2 o'clock, tapos na po tayo. Amen. Namutla yung iba. Luke chapter 7, aklat ni Lucas, si Dr. Lucas. Kabanata 7, talatang 36 hanggang 50. Tayo po ay magsatayong lahat bilang pagalang sa salita ng Diyos. At hinihiling ko lang po na habang nagpipreach, wala pong nagkikwentuhan, wala pong matutulog. Kasi pag nakita po kayo ng usher na natutulog, lalapitan kayo ng usher at meron po silang karayom. Magugulat po kayo at meron dugo ng konti at sasabihin ng usher, when I see the blood, I will pass over you. Yun. Kaya ang simbahan hindi lugar ng tulugan. Ito'y lugar ng gisingan. Amen. So it must be a happy place. Amen? Basahin ko po ang verse 36 and you read verse 37 hanggang makarating tayo ng 50. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Amen. Ang sabi ng Bible sa verse 36, and one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat. And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now, and Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. Sabay-sabay po, 41, go. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered him into thine house. Thou gavest me no water for my thou givest me no water for my feet,
but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hair of her head. Verse 40, my head with oil thou did not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. And he said unto her, thy sins are forgiven. Oh, let's together, verse 20, really go. And he said to the woman, thy faith has saved thee, go in peace. Dakilang Diyos, salamat po sa salita niyo na aming binasa. Dalangin po namin at itong pagbabatayan ng inyong salita ay maging pagpapala po sa bawat isa, sa mga anak nyo, at lahat higit Panginoon sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, hindi pa tumatanggap sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Pagpapalain niyo pong lingkod niyong gagamitin. Lord, I need your wisdom. I need the power of the Holy Spirit. Please empower me now and save the lost. Challenge thy people. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Be seated, please. Tandaan po natin, mga kapatid, na nung panahon ng Panginoon, dalawang klase ang tao. Ano po, reliyoso sila. Pareho yung Pharisee and Sadducee. Yung Pharisee, they believe in resurrection, but they're self-righteous. They're legalistic. Ito pong Sadducee, ito po ay hindi naniniwala sa resurrection. Pero sila religious people. Yun ang mga klaseng tao ng panahon ng ating Panginoon. Kaya dito, ating makita po na isang babae na ang sabi ng Bible ay makasalanan. So, ang pamagat ng mensahe po ito ay the sinner who touched the heart of God. The sinner who touched the heart of God. Tandaan po natin, a religious Pharisee, ito yung contrast ng dalawa. A religious Pharisee who invited Jesus into his house. Can you imagine, inimbitahan ng Panginoon? Because they believe that Jesus is a good man. So most of the Pharisees, they don't believe that Jesus is the prophet. Hindi sila niniwala. Pero, tandaan po natin, inimbitahan siya. But this is the religious Pharisee. But sinful woman, itong sinful woman who invited Jesus into her heart. You see the difference? The contrast? Yung Pharisee, he invited Jesus into his house. But the sinful woman, she invited him into her heart. Are you listening? Kaya maaaring ang tao ay nasa bahay, pero walang Kristo sa puso. Pero ang tao ay maaaring makasalanan, nagsisi, at tapos tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang puso. Ang mahalaga po, mga kapatid, ay makita natin dito, yung isa merong position. He is a Pharisee. But no passion at all. Wala siyang pag-ibig, wala siyang passion. But the other had a past. Meron siyang nakaraan. Meron siyang past sa kanyang buhay. Pero, inimbitahan niya ang Panginoon sa kanyang puso and he found pardon. Mga kapatid, ang Panginoon sabi ng Bible, for the Son of Man come to seek and to save that which was lost. He came not for the righteous, He came for sinners. Itong babaeng ito, hindi po pinangalanan. Wala siyang pangalan. Pero tandaan natin, a broken sinner can touch the heart of God more than a proud religious man. Kaya nga po, dapat wala tayong pwedeng ipagmataas sa buhay natin. Kung ikaw ay pinayaman ng Diyos, hindi ka pinayaman para magyabang at maging mapagmalaki. Kung ikaw ay matalino, hindi ka pinatalino ng Diyos para i-lockdown mo yung mga hindi matalino. Ang mahalaga sa buhay ng tao, sa banal na kasulatan, ay yung kondisyon ng ating puso, mga kapatid.
So, una po makita natin her sinful past. Ang sabi po doon sa verse 37 ay ganito po. Sa verse 37, and behold, a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. So, makita natin dito mga kapatid, na itong babae ito, a woman in the city. So, known siya sa city. Kilala siya. Alam ang buhay niya. Are you listening? Alam ang buhay niya. His life was open, sinful. Hindi ko alam, hindi natin alam kung anong klaseng buhay yun, anong klaseng lifestyle. Pero sabi ng Bible, sinful woman. See, so she was publicly known as a sinner. And her life was openly sinful. Yung society, yung lipunan ay meron nang nakamarka sa kanya. Kilala siya. Siguro sa iba pandidirihan siya. Maaari iba'y lalayuan siya. Hindi natin alam. But the Bible says, when the Bible says, sinful woman, it is full of sin. Are you listening? And she was rejected and despised. Hindi na siya tinatanggap ng lipunan. Hinahamak na siya. Pero tandaan po natin, mayroong mga tao, may kasalanan na hindi alam ng public. Pero tandaan po natin, siya po ay hindi well known. Pero itong babae ito, kitang-kita at kilalang-kilala ang kanyang kasalanan. Pero can you imagine that this woman, he is a sinner, but God allowed him to reach his heart, God's heart. Touch his heart. Naabot yung puso ng Diyos. Kaysa proud na tao na mayabang. Pero hindi niya maabot. Akala niya abot ang Diyos. Pero malayo ang puso ng Diyos sa mga ganong tao. Kaya ating makikita dito mga kapatid. Una po, she was publicly known as a sinner. Pangalawa, she was spiritually broken. Talagang ang puso niya'y binasag ng salita ng Diyos. Kaya ating makikita po na behind her sinful life was a broken heart. Alam niyo ba ang mga tao by nature, kung naniniwalang may Diyos, hinahanap niya ang Diyos. Kaya sabi ng Bible, it is not a suggestion, it is a command. Seek ye first the kingdom of God. And sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Hanapin niyo. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Kaya ating makita dito mga kapatid na itong babae ito, she was spiritually broken. Yung kasalanan ay, alam niyo, yung kanyang buhay ay empty. Alam niyo, pag ang tao ay wala sa Diyos, ang puso niya ay empty. Walang laman. Wala po talaga, pero pwedeng laman ng mga bagay ng sanglibutan. Pero ang nais ng Diyos, ay kaya nga makita yung sabi ng Bible, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya ang pinakamahalaga ay yung alaman ng puso natin, mga kapatid. When we come to church, we need to empty our heart with the things of this world. What we need to put in is the Word of God. Amen. Yan po ang ating kailangan. So, kaya sabi ng Bible sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi natin pwedeng i-share yung anong klaseng lifestyle ang babaeng ito. Pero wala pong nakalagay specific. Pero ang Biblia ay nagtuturo ng kondisyon ng kanyang buhay. Admitted po siya. Siya ho ay makasalanan. Admitted po siya na siya ay broken-hearted because of sin. Pero tingnan niyo po yung her sincere repentance. And verse 37 hanggang 38. Ang sabi ng Bible, and behold a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at his meat in the Pharisee's house,
brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Tingnan niyo mga kapatid, he brought an alabaster box of ointment. She came personally to Jesus. She came personally to Jesus. Dapat po kung lalapit tayo sa Diyos, personal. Hindi by group, kundi individual. Ang kaligtasan ay individual. That's why religion cannot save you. Religion cannot take you to heaven. Hindi ka pwedeng dalhin ng simbahan mo. Ang baptist hindi pwedeng magdala sa iyo sa langit. Ang baptist pwedeng magturo sa iyo kung sinong dapat magdala sa iyo sa langit. Pero hindi namin tinuturo ng Baptist Church ang magdadala sa langit. Kahit na po Catholic Church, Mormons, Jehovah's Witnesses, ano pa man Adventist, ano pa mang relihiyon yan, walang relihiyon na binigyan ng Diyos ng authority na pwedeng magdala ng kaluluwa sa langit. Only Jesus Christ, because Jesus himself said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Salvation is always personal. Kaya nga tayong mga ama ng tahanan, dapat chine-check natin ang ating mga anak. Baka akala mo yung anak natin lumaki na sa simbahan, saved na yan. Akala mo lang. Dapat personal. Dapat meron silang personal testimony na sila mismo ay nagsisi ng kasalanan, tinanggap si Kristo na sariling tagapagligtas. At makikita natin yan sa attitude ng mga anak. Nachi-check nyo ba ang anak nyo nagbabasa ng Bible? Nachi-check nyo ba na sila ay nananalangin? Nakakasama nyo ba sila na sila ay nananalangin? Na tinuturuan natin na we are dependent on God alone. Are you listening? Kaya she came personally to Jesus. Can you imagine? Sinful woman, known sa city. Hindi sa barangay, sa city. Kung anong klaseng buhay, mayroon siya. Maaaring meron kayong mga conclusion, but sabi ng Bible, sinful woman. But he came to Jesus personally. Hindi po siya nagpadala. Pakipuntahan mo ngayon yung Jesus na yun na sinasabi nila. Hindi. Hindi siya nagsugo ng iba. Siya mismo. Kaya sabi ng Bible, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. What a blessing. Amen? Kaya, ating makita na, she came herself. She came herself. Siya lumapit sa Panginoon, and she came humbly. Mayroong mapagpakumbaba. Hindi niya ginastify yung kanyang kasalanan ginawa o ginagawa. Kaya, ang sabi doon, she stood at his feet, behind him, weeping, umiiyak. It's a great sign of repentance. Once you are touched by the Word of God, I still remember yung international conference in Taiwan. It really touched my heart. Can you imagine? It's impossible to have that international. But why it was happened? It's not because of me. It's not because of you. It's because of the power of God. Kaya ating makita mga kapatid na she stood at his feet behind him, weeping. She did not approach his head, but his feet. Alam niyo, if you're going to spiritualize that feet, the feet of Jesus, the feet of Jesus is the one that take him to reach people, and that is soul winning. Kaya dapat makita na, alam niyo ba na there is only one interpretation but many application. See, mahalaga po yung paa. Kaya dapat alagaan natin ang paa. Physically, ang pinakamahinang kung yung ng dugo ay sa paa. Kaya dapat alagaan para makalakad at makapagdala ng salita ng Panginoon. Amen? So, seek him humbly. She did not approach his head, but his feet. She came broken
not proud. Not proud. Na-realize niya, kailangan niya si Jesus. Hindi siya pumunta sa Panginoon. Panginoon, ako'y napakabuting tao. Mas maganda ako, mas magaling okay sa kanila. Yun ang mga Parisiyo. Nananalangin, dakilang Diyos, salamat po na hindi ako katulad nila. My goodness. Para yung nakikinig ng mensahe, naku, sayang, tamang-tama yung mensahe yan, sayang, wala sila. Ang Diyos hindi magpapadala ng mensahe sa wala. Ang Diyos magpapadala ng mensahe sa nandyan. Kahit sa online. Are you listening? Ano sabi ng Bible? She came broken, not proud. In Psalms 34 and verse 18, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Kaya ang Panginoon, malapit ang kanyang puso sa mga taong ganun broken-hearted. Why? Because He wants to help them. He wants to be a help. Kaya nga mga kapatid, pag ang pastor o sino mang preacher mag-preach at tinamaan ka, listen to this, we are not going to hurt you. We preach not to hurt anybody. Pero sabi ng Bible, all scriptures written by inspiration of God, it is profitable for what? It is profitable for doctrine. What is doctrine? Teaching, for correction, for instruction in righteousness. Tandaan po natin mga kapatid, walang pastor na mag-preach para saktan ka. Pero pag ikay nasaktan ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nagpaparemind sa'yo. Kaya ang tunay na revival, ayan po ay nagre-remind. Kaya tunay na revival, hindi ka marirevive pag hindi ka na-remind ng mali mong gawa. Hindi ka marirevive unless somebody, the Word of God will rebuke you. Sabi ng Bible, rebuke them sharply. At tandaan natin, what is the result of revival? Recharge tayo. Na-recharge tayo mga kapatid. So, the Lord is nigh unto them that are a broken heart. So, she came personally to Jesus. She came humbly. She came with tears. She came with tears. What that tear shows? Ano pinapakita yun? A tears of sorrow. Wala akong masamang umiyak. Lalo nandun yung tears of sorrow, nalulungkot ka, nandun kalungkutan. Alam niyo ba mga kapatid, ang pinakang malungkot na buhay, kung ikaw'y anak ng Diyos at malayo ka sa Diyos. Yan ang malungkot. Naalala yung prodigal son? Dala niyang kayamanan, pero hindi siya happy. Alam niyo sinabi, and live a riotous living. Ano ibig sabihin ng riotous living? Walang direksyon. Pag malayo ka sa Diyos, walang direksyon ang buhay mo. Kaya kailangan mo ng salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ay kung tayo sisimba, may sarili na tayong prinsipyo at ayaw mo magpakorek ng salita ng Diyos, hindi mo kailangan ng Diyos. Kaya sa iyo, 4 na persona na ang Diyos. The Father, the Son, the Holy Spirit in you. Pero hindi pwede yun. We have only a triune God. God, the Father, planned the salvation. God, the Son, execute, and the Holy Spirit convict us. Amen. So, she came with tears. Tears of sorrow. Tears of repentance. Tears of gratitude. Kalay mo yan, lumapit siya na yung kanyang kalungkutan, pero may pagsisisi siya at mayroong pagpapasalamat. Alam niyo mga kapatid, dapat man lang araw-araw tayo matutong magpasalamat sa Diyos. Bago ka matulog, Panginoon, salamat po sa iyong pag-iingat sa akin sa buong maghapon. Salamat sa sapat na lakas na ibinigay niyo sa akin. Pagkagising, salamat po, Panginoon. Ginising niyo po ako. Alam niyo, walang problema. Pag ikay tulog, wala nang problema. Pwede may gumising sa'yo. Pero ang pinakang masama pag hindi ka na nagising, talagang wala na yun. See? Tingnan niyo mga kapatid, wala siyang salita. Yung babaeng yun, sapagkat siya umiiyak, iyak ng pagkalungkutan, iyak ng pagsisisi, at iyak ng pagpapasalamat.
Wala siyang word na ibinigay. Just tears. Umiiyak siya. Di ba minsan, meron tayong pakiramdam na ganun? Hindi mo na masabi yung gusto mong sabihin, but you just cry. And ikaw ang nakakaalam at ang Panginoon. See? Kaya, yung iyak niya, minsahin na. Pumunta sa Panginoon, mag-isa. Broken-hearted. Umiiyak. Minsahin na yun. Iyak ng kalungkutan. Iyak ng pagsisisi. At iyak ng pagpapasalamat. Dapat makita po natin yan, mga kapatid. And she came with sacrifice. Ang sabi ng Bible, she came with the alabaster box. Ano po yung alabaster box? Ang alabaster box, mga kapatid, yan ay made of hard at napakamahal niyan. Yan ay lalagyan ng pabango. Na yung pabangong yan ay napakamahal. Ayon sa mga great theologian and philosopher sa Bible, ay ang alabaster box, ang cost ng nasa loob niyan ay 1 year salary. So, napakahalaga noon, mga kapatid. She came with sacrifice. At hindi lalabas yung pabangong yun unless i-break yung alabaster box. Kaya, at once na break mo yun, hindi mo na muli maibabalik. Alam niyo, mga kapatid, maganda i-break tayo ng Panginoon para hindi na tayo bumalik sa sanglibutan. Hindi na tayo babalik sa dating bisyo, sa dating ugali, sa dating pagmumura, sa dating kakuriputan. Dala niya, alabaster box. Ang laman nun, mga kapatid, ay isang pabangong alam niyo, mga kapatid, very costly. The word very costly, it means it's 1 year salary. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, sa mga Kristiyano, na sa loob ng 1 taon, ang 1 year, ang 1 month salary niya, ay binabalik niya sa Panginoon. Where your treasure is, there your heart be also. Amen? Pero nakakalungkot, ewan ko lang kung naibalik na sa inyo yung record ng ating giving. Siguro naibalik na. Kung naibalik na, dapat nakita nyo. Kung ano yung record nun, yun ang puso mo. Yun ang heartbeat ng puso mo. Alam nyo, yung alabaster box na yun, it was very precious to her. Yun ang kanyang kayamanan. Yun ang kanyang kayamanan. Tandaan po natin, ibinigay niya sa Panginoon. Ibinigay niya sa Panginoon. Yung oil, ipinahid niya. Alam niyo, mga kapatid, that is very precious. Pero that is her investment. Don't you know that every time we give to God, but you cannot give financially unless you give yourself first. Surrender yourself. You know what she did? She surrendered herself with that alabaster box. Ewan ko lang po kung nagkakaintindihan po tayo. At alam niyo, that's one of the reason why it was touched the heart of God. Kasi, tingnan niyo, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang puso mo. Kung ang puso mo ay nasa Panginoon, it will touch the heart of God. Are you listening? Paano tayo pagpapalain ng Panginoon? Once ka lang napunta sa simbahan. See? Show your love to God. Jesus is the head of the church. And the church is the body. You cannot separate the head from the body. Kasi matatakot ang tao. Saan ka nakakita ang naglalakad na katawan lang? Kaya sabi ng Panginoon, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Alam niyo, yung relationship natin sa Diyos, nakadepende rin sa relationship natin sa simbahan. Because the church is the body of Jesus Christ. So look at this woman. She just got saved. At
yung kanya, siyempre, kayamanan niya, hindi niya iiwanan. Pero ibinigay niya sa paanan ng Panginoon. Ewan ko lang kung nakukuha niyo po yung mensahe doon. So, ito'y hindi lamang bagay na kayamanan, kundi ito'y naglalarawan ng kanyang pag-surrender sa Panginoon. When you surrender your life to God, that includes everything. My life is not mine, it belongs to God. As a family, my family is not mine, it belongs to God. Whatever you have, mga kapatid, whatever you have right now, it is only God entrusted to you. Pinagkatiwala lang yan sa atin. Kasi nung wala pa tayo, nung tayo ipinanak mula sa bahay bata ng ating nanay, wala tayong dala kahit na ano. Pero tingnan mo kung anong mayroon ka ngayon. Saan galing yan? Kung hindi galing sa Diyos. Pag hindi ang galing sa Diyos, sabay sa iba galing yan. Kaya dapat nating alagaan yan. Kaya sabi ng Bible, the fruit of the womb is a reward. Reward saan? Reward yan sa family. Pero kung reward yan sa family, nasaan yung mga anak natin? Siyempre, pag reward, pag ikaw'y champion sa basketball, i-display mo pa yan. Paper serve mo pa yan. Kung ikaw'y valedictorian, i-display mo yan. Sa living room nyo, o kaya sa office nyo. Pero ang tanong, kung ang mga anak natin ay reward, nasaan sila? Pinabayaan na lang natin sila? Hindi ho dapat. Dapat maabot natin sila at akayin natin sila sa Panginoon. Are you listening? But it will take investment para madala natin sila. Can you imagine? Sa Paul, sa pagkabata, inalagaan ng nanay. At nung 2 buwan pa lang, o 1 buwan pa lang, pinipilit ng ngumiti. Ano? No, liit-liit pa lang, 2 buwan, ay, nangiti na, talaga. Ay, talaga? Tuwang-tuwa. Ang tanong, yung tuwa mo, nung ang anak mo ay 2 months old, tuwa ka pa rin kaya ganun? O lagi ka ng galit? Ha? Magaling bang ha? Sa Iran may ceasefire eh. Sa bahay, laging on fire. Tuwa ka pa ba sa anak mo? Alam mo kapatid, ano mang ginagawa ng anak mo, tanggapin natin, meron tayong pagkukulang. Sabi ng Bible, train up a child in the way they should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi lang basta magkaanak. Sapagkat sila ang susunod na henerasyon. Ano mangyayari sa kanila? Kung yan ay reward sa atin, we will be proud of what God is doing to them. Are you listening? So, the alabaster box was costly. It is precious to her. It always picture of her surrendered life. He surrendered her life to the Lord. And that is a great part that he touched the heart of God. Can you imagine na pinahira ng langis, pagkatapos ay she wiped. Kaya ang babae, kasi noon, ang babae noon, mahaba talaga ang buhok. Yun ang tunay na babae. Ang lalaki ay maiksi ang buhok. Ang iba'y wala, pero ang iba, pero sa babae, mahaba talaga yan. Paano yan ipapahid kung maiksi? See? Kasi ang glory ng babae ay nasa buhok. Sabi ng Bible. Kaya hindi dapat maiksi. Kaya ang design ng buhok ng lalaki, hanggang dyan lang yan sa may tainga. Kaya sabi ng Bible, nakakahiya sa lalaki ang may mahabang buhok. See? Mas lalo nakakalungkot. Maiksi ang buhok mo, pero mahaba ang dila mo. Hindi maganda yun. Abot yung kapitbahay eh. Hindi dapat. Are you listening?
Kaya, nakita natin mga kapatid, yung sincere repentance. Ang pangatlo po, her scornful critics, he criticized her. Look at in verse 39. Sabi sa verse 39, now when the Pharisee which had bidden him saw it, the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that touches him, for she is a sinner. So, he criticized. Criticize niya ang Panginoon, criticize niya ang babae. Ano ho? Criticize niya. Kaya, sabi niya, this man would have been known who and what manner of woman. Ang nakita ng Pharisee, naunawa niyo kung anong Pariseo? Yun yung hindi niniwala sa resurrection. They are legalistic. Okay? Ang nakita ng Pharisee, yung nakaraang buhay ng babae. Alam niyo mga kapatid, kung ating pagkikwentuhan lahat ng nakaraang buhay natin, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Magpasalamat tayo, anumang naranasan natin, ang Diyos laging handang magpatawad. Kaya sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya may tatak na po yun, yung Pariseo, may tatak na dun sa babaeng yun. Oho, at mayroon na siyang judge at kaagad may hatol na siya. She is not worthy. She is very unworthy. I know her life. Sino walang kasalanan sa atin? At sino man na naririto sa loob ng auditorium at doon sa admin at sasabihin mong walang kasalanan, yan ang una mong kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya salamat sa Panginoon na tayo inabot ng Diyos through Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit si Kristo nabayubay sa cross, nadanat ang kanyang dugo at siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli upang tayo magkaroon ng tagapagligtas. At ipinanganak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Hindi po dalawa, hindi tatlo. Isang tagapagligtas. Only one Savior. May pangalan, Jesus Christ. It's not Mary. It's not Peter. It's not John. It's not the apostles. It's the person of Jesus Christ. Tandaan po natin mga kapatid. Alam nyo, itong sabi ko sa inyo, yun ang reliyon ng panahon ng Panginoon eh. Yung Pharisee and Sadducee. Ang relihiyon, ang nakikita lang yung panlabas. Panlabas lang. See? Kaya akala nila, pagkasama ka sa prosesyon, akala mo yan, pinuprosesyon nila, ang Kristong sabi na matay, wala naman tao dun. Kahoy yun eh. Ribulto yun. Oh, sige nga, sino sa inyong tumawag na kay Pedro, kay Juan, kay Bartolome, o kanino man, na nakapako sa cross, na kayo ay sinagot? Wala. Pero bakit punta doon? Gawa nga po ng relihiyon. Akala nila, pag nagsimba, sabi ko sa inyo, no ako'y sa high school, ako'y tagahatid ng aking tinutuluyan. Mayaman siya, akong tagahatid diyan sa katedral sa Naga. Pagpasok pa lang yan, pagkahatid ko, sabi ko, sige, uwi ka na. Sige po. Luluhod na yan sa pintuan. Akala mo ang layo kaya, mas malayo pa. Mas malayo pa yan. Naglalakad yan, paluhod. Nakaluhod. Kaya ang anya, tuhod, ang kapal na. Pero walang pag-asa. That's a show. That's a show. Pwede yung tao magsimba, kunyari ay banal, pero pagkatapos niya, nasa kasino. Nasa sabungan. Mga kapatid, ang unang pagbabago ng Diyos ay hindi yung sa labas, sa loob. Di ba? Sa loob. Kaya itong babaeng ito ay inuusig siya, tinutuya siya,
ng Pariseo. Kasi ang nakita lang ay yung panlabas na anyo niya, na she was a sinful woman. May label na siya doon sa syudad na yun. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang nakita ng Panginoon sa kanya ay yung pangangailangan ng babaeng yun. Itong Parisiyong ito ay mayroong bagay sa buhay niya na wala sa kanya. Mayroon siyang relihiyon, pero akala niya mas magaling na siya. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, maging reliyoso ka man, maging mayaman ka man, lahat na inasa iyo. Sino mang pinakang bilyonaryo sa buong mundo, pag wala si Kristo, pag namatay, punta yan sa impyerno. Naka-record yan sa Bible. Kalahin mo yan, ang nakita ng Pariseo, yung babae, hindi siya karapat-dapat. Pero hindi niya na-realize yung kanyang pangangailangan. Dapat ma-realize natin ang ating pangangailangan. Hindi niya alam na siya ay napapahamak. Hindi niya alam na siya ay hindi nakakatiyak ng langit. Ano sabi doon sa Luke 18 verse 1? Tingnan niyo ang prayer ng Pariseo. Ano sabi ng prayer ng Pariseo sa Luke 18 verse 1? God, I thank thee. I am not as what? Ano sabi diyan? God, I thank thee that I am not as other men. Kaya may panalangin niya, dakilang Diyos, salamat po na ako hindi katulad nila. Ay pride yun eh. Maaaring siya'y giver, maaaring siya'y nagmamagandang loob sa mga tao, pero that's not the way going to heaven. You need to experience personally that you repented your sin and received Christ into your heart as your personal Savior. Kaya nakita natin, mga kapatid, yung krinitisize siya, tinutuya siya. Pero number 4, her Savior's pardon. Look at in verse 47 and 48. Ang sabi ng Bible, wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth a little. And then verse 48, and he said unto her, what? Thy sins are forgiven thee. Ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Salamat sa Panginoon na siya'y pinatawad. Opo. Kaya, her Savior's pardon, verse 47, thy sins are forgiven. Anong ginawa ng Panginoon? He acknowledged it. Jesus acknowledged her sin, which are many. Jesus did not ignore her past. Hindi niya in-ignore. Kasama yun. Kaya nga sabi ng Bible, buksan niyo po sa Psalms 103, Psalms 103, verse 12. Tandaan po natin, mga kapatid, that Jesus announced her forgiveness. Thy sins are forgiven, not will be forgiven. But thy sins are forgiven, not will be forgiven. Complete forgiveness, immediate forgiveness, and eternal forgiveness. Kaya niyo sa Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, yun ang aking pagpapatawad sa inyo. East and west. Ganun ang aking pagpapatawad sa inyo. Amen? Kaya nga, yung kapatawaran na tinanggap natin, nung tinanggap ko si Kristo, 1970, I know for sure, ako'y pinatawad niya na. Amen? Thy sins were forgiven thee. Kaya yung kasalanan nating nagagawa ngayon, wala nang hatol patungo sa impyerno. Dito natin pagbabayaran yan. Hindi na doon sa impyerno, sapagkat tayo pinatawad na. Amen? Ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. At hindi na siya papupunta sa impyerno kasi pinatawad na. Kaya kailangan natin ang tamang buhay na may kabanalan. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ang church. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Are you listening? So, ating makita po dito, as far as the east is from the west. Ganon ang pagpapatawad ng Diyos. So, Jesus revealed her love.
Inireveal ng Panginoon pag-ibig ng babae. Nasabi niya, for she loved much, in verse 47. For she loved much. Yan sabi ng Bible. So her love, proof of her forgiveness. Di ba dapat natin mahalin ang Diyos, pinatawad niya tayo? Di ba pag ang tao ay nagkapatawaran, dapat nagmamahalan na? Kaya sabi ng Bible, love one another. Hindi yung, sige po, pinapatawad na kita, pero tandaan mo yung ginawa mo. Hindi ko yan malilimutan. Hindi yun pagpapatawad. Ang kapatawaran ng bigay ng Panginoon, kumplito, immediate, and eternal. Amen. Forgiven people. Alam niyo, pag ang tao ay marunong magpatawad, loving people yan. Nakakalungkot naman yun. Isang simbahan nyo, saan kaya siya nakaupo? Ay, dito ako. Kalahin mo yan, isang simbahan, hindi kayo magkabatian. Pagkatapos nagsalubong na, tumo ba? Pampihira. Pag nagkita kayo sa langit, pag-uuntugin kayo ng Diyos. Parang testimony meron tayo. Sino bang hindi nagkakamali? Lahat naman tayo nagkakamali. Magpasama tayo sa Panginoon na mayroon siyang kapatawaran kagad. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya, forgiving people are loving people. Matuto tayo magpatawad. Alam niyo, kaya ang tao nagiging bitter. Ano bang bitter sa Tagalog? Ampalaya, okay? Kaya ang tao inaampalaya. Ano yun? Puot. Kaya puot. Sobra ang puot sa hinanakation. Sama ng loob. Ang pangit naman, masama na yung labas mo, masama pa ang loob. Samantalang kumakain ka nga ng laman loob. Alam niyo mga kapatid, pagka ikaw ay may puot, ikaw ang apektado, hindi yung kinapupuutan mo. Alam niyo ba sabi ng Diyos, kung tayo hindi pa saved, may puot ang Diyos sa atin. The wrath, yun, wrath of God. Sabi ng isa, wrath of God, di maraming daga ng Diyos dyan. So, hindi dapat mapuot. Alam niyo, mayroong mga taong talagang abusive, mayroong mga taong talagang hindi nakakaalaala. Sa akin, hindi ko problema yun. Problema nila yun. Kaya ang duty ko, panalangin ko na lang sila. See, yung mga Kristiyano na pagkatapos ng service, layas ka agad. Pag nananalangin pa lang ng closing prayer, sa pangalan ni Jesus, amen. Abay, nagbabayad na sa jeep eh. Akalain mo yan, binabantayan pag manalangin, tapos takbo na agad. Paano ka pagpapalain ng Diyos niyan? Naiwanan mo po yung Bible mo. Oh, if you love it, you won't live it. See? Kaya, mga kapatid, dapat matuto tayong magpatawad. At saka, kung may sama ka ng loob sa isa, sa kanino man, kausapin mo. Matuto kang humingi ng paumanhin, humingi ng tawad. I apologize, I'm sorry. Pinapatawad mo ba ako? Manalangin tayo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Brad, thank you sa pagpapatawad, ha? Oo, pero tandaan mo yan. Hindi yung kapatawaran. Pait ng puso mo, grabe. Ang masarap lang na mapait ay yung ampalaya. Oh, paborito yan ni Sir Paps. Kasi mapait daw ang buhay niya. Okay. So, ating makita rito mga kapatid ay, tinan niyo yung kanyang pananampalataya. Saving faith. Verse 50, ano sabi doon? Thy faith hath saved thee. Go in peace. Galing ano? Ang iyong pananampalataya nagligtas sa iyo. Lumakad ka na may kapayapaan. Kasarap kayang, kahit ka, alam niyo nakakapagtaka, may mga pastor na gwardyado pa ng pulis.
Si Kristo walang gwardiya eh. May bodyguard pa. Tatlo-tatlo pa yan, mga baril. Sino ba baril dyan? Bakit ba? Bakit ka may gwardiya? Bakit ka may bodyguard? Kaya ako nga, kahit ngayon, pwede akong mag-drive mag-isa lang. Puntang Bicol. Bakit ako matatakot? Kung mamatay man ako, punta ako sa langit. Mga pastor pang binagwardyado. Talo pa mga politician. Yung mayor, isang gwardya, bodyguard. Pero yung pastor, 3. Bulletproof ang katawan. Okay. Huh? But I don't care. That's their philosophy. Pero hindi dapat tayong matakot. Dapat sabi ng Bible, may kapayapaan tayo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Amen? Tingnan mo si Pedro, nung siya inutusan ng Panginoon, launch out into the deep. Inutusan, ihagis ang lambat doon sa laot. Araw, sabi ng Panginoon, Panginoon, kagabi, magdamag na kaming nangisda. Wala kaming nahuli kahit na isang butete. Wala. Pero ayon Panginoon sa inyong salita, ihagis ko ang lambat. That is faith. Inihagis ni Pedro. Bihira. sabi ng isda, talakitok, sabi ng Panginoon, talakitok, pasok! Bihira. Salmon, pasok! Bihira. Grabe, no? Galunggong, doon ka sa backslider. Ang ibig sabihin yung pag sumunod ka sa Panginoon, pagpapalain ka. Amen? Kaya tingnan mo itong babaeng ito, makasalanan, labeled na siya, may marka na siya sa syudad. Pag dumarating siguro yun, sabi ng mga kita mo na yun, nandiyan, alis tayo dito, baka mahawahan tayo, baka may sakit. Pero alam nyo, pinatawad siya ng Panginoon. Thy faith hath saved thee. Go in peace. It was faith that saved her. Tandaan natin mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pananampalataya. You cannot separate faith in salvation. Yes, the salvation is already prepared by Jesus. But how can we obtain that salvation? You need to repent of your sin and receive that, what Christ done on the cross of Calvary. You need to accept Him as your personal Savior, that Jesus died, buried, and rose again. See? Pananampalataya. Ang nagliligtas sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Katulad yan, inililigtas ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan natin pag tayo ay nagsosoul winning. Are you listening? Hindi tayo ang nagliligtas, ang Diyos ang nagliligtas. Kaya ating makita na ligtas siya, hindi sa kanyang iyak. Hindi yung luha ang nagligtas sa kanya. Hindi rin po yung kanyang offering, alabaster box, ang nagligtas sa kanya. Hindi yung gawa, kundi yung pananampalataya na siya'y nagtiwala sa Panginoon. Siya'y umalis na mayroong kapayapaan. Siya'y pumunta kay Kristo na mayroong guilt, pero umalis siya na mayroong kapayapaan. Kaya napakasarap lumapit sa Panginoon. Nararanasan niyo ba yan pag kayo nananalangin? Matagal-tagal na panalangin pagkatapos pag wala akong nakitang Kristiyanong tama ang puso ng manalangin na pagkatapos ng panalangin ay galit na galit. Di ba? Yun ang panahon pag tuturuan ko itong mga asawang babae. Tingnan nyo, mister nyo, pag nananalangin. Pagkatapos ng panalangin, hingan nyo ng budget. Sabi ni Brother Russell, hindi o pastor eh. Pagbayad pa lang, nandun na sa kanya eh. No? Oo, wala kang makita ang pagkatapos mag-pray ay nagmura. Wala eh. Talagang may kapayapaan. Kaya gusto natin laging payapa tayo, learn to pray. Amen? Kaya itong tatlong ito, so una, the sinner. Siya ho ay, alam niya na siya guilty. Pangalawa, ay yung parasiyo. He was self-righteous. Makasarili. Ano po? Pero nandun, ang Panginoon, He offered
forgiveness. Mga kapatid, ang isang pinakamaganda na makita natin, mga kapatid, ay ito. Katanungan, are you like a Pharisee? Or are you like this woman, sinful but willing to repent?